Okay, matatawa talaga ako dito. Another way of budol at fake news. Fake news actually itong ginagawa ni Marcos Jr. Kung makikita nyo yung pinapakita kong video ngayon, ito po ay inspection ni Marcos Jr. dyan sa may Cannon Road, no? Tuba. Ayan, project na rock shed dyan sa may Tuba. Kung makikita ninyo, medyo i-zoom ko ng konti, ano? Ayan. Tingnan natin na. Ayan. Ayan. Kung makikita ninyo, ayan. Ito yung sinasabi na rock shed. Ito po, ayan po, rock shed. Ito po, magmula dito hanggang dito. Kumbaga, parang ano siya, parang tunnel siya, pero ginawa siya dito sa may ano. Kasi malaking bato po kasi ito eh. Malaking bato. Kaya, ang ginawa, parang tinabas, tas nilagyan ng parang shed siya. May lilim, kumbaga. So, from here to here, at ang budget dito is 264 million pesos. Pero, makikita natin dito sa may kaliwang bahagi, meron siyang, ano dito, merong, anong parang tawag nito, may bangin, kumbaga may na-create na bangin. Ditong parte lang naman ito, from here to here. Ayan. But from here to here, okay naman siya. So, makikita natin dito sa interview ni Marcos Jr., dito sila nakapwesto. Ayan, kung makikita nyo yung araw niyan, dyan sila nakapwesto. At ang sabi ni Marcos Jr. sa kanyang interview ay sarado daw ito, hindi daw ito nagagamit. Panoorin muna natin itong interview na to. Ayan. Ayan, ito yung bahagi, no? Ayan yung bahagi na makita naman natin na, ayan, although sa ilalim niya, part of this, medyo ano na siya, na natanggalan, kumbaga. Pero makikita natin, hindi naman siya bumaba, no? Hindi siya nagkaroon ng crack, walang crack. Kasi normally, pag wala ng pundasyon dito sa ilalim, magka-crack yan, bababa din yan. Pero ito, hindi. So, for me, matibay pa rin ito, no? Bakit ko yung sinasabi ito? Kasi panoorin natin ito, medyo may something dito na itong si Marcos Jr., nagkakaroon nga siya ng inspection, pero pili ang kanyang ini-inspect. No, pili ang kanyang ini-inspect at hindi ko alam kung ang anong purpose nito or plano niya na parang gusto lang niyang ipakita ng nag-i-inspect siya, pero pili at yung mga gusto lang niya sigurong siraan or kasuhan, yun lang ang kanyang ini-inspect. Kasi kung titignan natin sa sumbong ng Pangulo, sobrang dami atong ng SunWest. SunWest po ito. SunWest ito, lahat po ito, halos SunWest kasi syempre sinush ko yung SunWest. Marinduque, ayan, Davao del Sur, Camarines, Guimaras, Leyte, Romblon, ayan mga halos, ayan Surigao del Sur, halos pero Catanduanes, Occidental Mindoro, napansin ninyo ni isa sa site na ito hindi niya napuntahan, hindi niya tinignan. Kung titignan ninyo, ayan 217 million, 995 million, 212 million, sobra 164 million. Hindi niya binisita kung ano ba talaga nangyari dito sa proyekto ng SunWest na ito. So, mabalik tayo dito sa, ayan, dito. I'm here together with Mayor Benji Hindi po Major, Mayor po, Mayor. To inspect some of these problematic, again, flood control projects. I think you can see for yourself. Ano naging flood control yan? Na talagang hindi trinabaho ng problematic daw, flood control project. Mabuti ito. Dahil yung ginawang slope protection supposedly dito ay bumigay kaagad. Sinama, pati yung slope protection na bumigay kaagad daw dapat na nandyan na hindi ginawa. Hindi daw ginawa. Ay gumuho lahat dito. Bumagsak dito, mabigat, nasira yung kalsada,
Ngayon, nasira ang kalsada. nakita ngayon namin yung erosion sa ilalim ng kalsada, which is the most important Oh, part, may erosion sa ilalim. Pinakita ko na sa inyo. Half yun ay wala na, na-erode na dahil yung Na-erode na. ginawa nilang protection wall Oh. ay ubod ng hina, ubod ng liit. Ubod ng hina, ubod ng liit. Nakita nyo naman yung pinakita ko kanina. Medyo half na yun na erode pero hindi nagiba yung rock shed. Now, the project The that project. was supposed to take care of this cost us 260 million, more or less. 260 million. Okay. The 260 million that the government spent for this project Ah. had no effect whatsoever Had no effect whatsoever. Ibig sabihin wala. as to protect the slope. Parang Walang ginawa. Parang walang ginawa In daw. terms of the effect on businesses, because of this, because nagsara ito, hindi Nagsara. magamit ito. Hindi magamit. In terms of business, 30%, 35%, I think is the number. 35% kaagad ng kanilang hanapbuhay ay nawala dahil dito. Okay. So it is not only the damage, the physical damage that we can see, but it is also the damage to the economy. Now, we will go to the next Nagsara daw sabi niya nagsara. Ngayon, na fact check siya. Eto, tignan natin. Merong i-post ng ewan ko, isang engineer ba ito? Kasi sinasabi, may mga mismong mga tao din na nakakaalam na nandito sa comment nila na fact check sila. Panoorin ninyo kasi ang sabi niya nagsara Nagsara at hindi na nagagamit yung kalsada. Because of this, because nagsara ito, hindi na magamit ito. Ayan, nagsara ito, hindi na magamit ito. 'Di ba? Napakasinungaling. Ayan Anong tawag dito? Anong tawag diyan? Anong sabi na? Umali kayo gayem ta ilan tako di usto. Sabi niya, hali kayo at tignan natin yung totoo. Anong nagsara? Ayan napakaluwag na ginagamit ng mga commuters. Ayan. Saan dyan yung nagsara? Pati nga sa comment tignan nyo sa comment. Sabi niya, ni Mayor ayagam ibagam mang takin upat an eyeglass or limapay. In Tagalog, sabi niya dito, si Mayor, tawagin mo. Sabihin mo, magdala siya ng 4 na eyeglasses or 5 na eyeglasses pa. Sabi niya ganon. Sabi pa nung isa, Malingan Wigan May. Sabi niya, useless? Useless? Tigon damit and very useful na yan. Sabi, useless? To? Very useful naman pala, sabi dito. Sabi naman dito, sabi ni Jeff Larry, sabi niya, i-public mo, tama, share. Kaya maraming nag-share nito. Sabi niya, mapod mat ayani useful. Hindi ko maintindihan nung to. Sabi dito ni Tony, ang tibay naman pala mali talagang balita na narating kay PBBM. Diba? Ito pa, sabi ni Amawan, talagang Jay Presidente, useless. Diba? Hay inila dagaludya na in contractor daya permi kina mapudnan perfecto. Hindi ko magets. Sabi niya, matibay naman Bakit sinabi ni Apo Press nga useless kano? Diba it's useful? Sabi naman nito ni Nats. 100% pala. Bakit si Press magsalita ng useless? Hay na, sino ang useless ngayon? Diba? Taong bayan mismo ang nag-fact check sa kanyang sinasabi. Ang balita ngayon. Ayan. Sabi ni Dong Inyat, kat matibay pa'y mat, bossing. Ata trinabaho tayo. Sila daw palang gumawa. Ang balita ngayon, sabi niya, ngayon, pakipa-news po na very useful po ang rock shed na yan. Mayat mo't piman padle, sabi niya. Maganda naman pala, padre, sabi niya.
kat baliktad samat inbagada nga words. Baka ti kunada kat flood control dayta rakshed. Kaya nga natawa ako kasi sabi niya, baliktad pa yung sinabi na salita. Ang sinabi na flood control yung rakshed. Paano naging flood control yung rakshed? Sabi ni Banji, bibim baliktad. Panangkita na, lakas tama. Balita ngayon, sumusobra. Basta makasira ng tao, sige pa rin. Useless pa more. Mr. President, yung 20 pesos pero per kilo na bigas mo, asan na? Ewan ko, ba't ka nanalo? Marami pa dito actually. Ito pa, meron pa isang video. Asan yung useless? From the another angle, alam ko lang kasi baka. Ayan, from this another angle. Nasaan dito yung sinasabing useless? Ayun po, napakatibay. Tingnan, kayo na mismo, sabi ni Jerry Mark, napigsan niya, Perds. Ngam, agin lalaing da. Nasaan dyan yung sarado at hindi na magamit at nasira ekonomiya? Ayan, Sabi pa ni Sophie madimot ka di nga useless, very useful mo, sabi niya. Hindi naman pala useless, very useful pala, sabi naman ni Sophie. Sabi ni Jenny, kunak man no useless, kat apay nga adda pay magnadita. Sabi niya, akala ko ba useless? Bakit may dumadaan pa? Diba? Sabi niya, sabi naman ni Maureen, tibay tupay ata, madimot nga natibag. Natibag, ayan, nakabitin tupay nga buo, passable pay. Sabi niya sa Tagalog, sabi niya, tibay naman yan. Hindi naman siya natibag. Ano ba natibag? Basta nasira, ganun. Nakabitin pa nga, buo. Tapos passable pa. Ang dami dyan, tingnan nyo naman, Mismong mga nakatira dyan. Pahiram ng second video, yung landslide ang useless parts. Inlisyan na rakshed. Sinumbangir ko naman, kaya't nasauan, kargam amin ti rakshed. Lumisis dagita landslide. Dagita bopo na mostly nga negative comment niya kabila ginondawayan da na in issue. So anyway, ang point there is, kasi sinabi mismo nitong bangag na ito, useless daw. At sinabi pa niya, hindi na daw nadadaanan. Ito pa nga, napahiya itong mokong na to, yung kanilang mga interview. Anong sabi nung isang residente? Tingnan nyo, nakakatawa. Sa bahay na lang, kasi walang daanan. Walang daanan. Yung kalsadang, yung kabilang, yung dito, puno na. Puno na. Tapos may dumaan. Yung... Alam mo yan, ulitin natin na. Tingnan ninyo, Santiago Lagadan. Magkano? Tingnan nyo ang kanyang sinabi, Makadaan. Makadaan. Tsaka sa flood control po. Yung epekto, tingnan nyo, walang makadaan. Wala daw makadaan. Yung maghanap buhay, hindi makadaan. Hindi makadaan. Sa bahay na lang. Sa bahay na lang. Walang daanan. Walang daanan. Puno na yung kalsadang. Yung walang makadaan. Dito, puno na. Tapos may biglang dumaan. Ay, tingnan nyo. Dapat habang in-interview nyo yan, hindi yung background yan. Kasi tignan nyo, kanina yung Pangulo nagsasabi, walang madaanan. Eto, sabi niya, walang madaanan, sa bahay na lang. Tapos may dumaan na sasakyan sa likod niya. Anong point ko dito? Hindi ko sinasabi na hindi tama yung ginagawa niyang inspection. Kaya lang nakapagtataka na parang piling-pili yung ginagawa niyang inspection. Ito, ang dami-dami yung SunWest, ni isa sa lugar na ito, hindi niya pinuntahan. Ni isa dito, wala siyang pinuntahan. So, pili lang ba ang gusto niyong pananagutin dito? Tanong lang, Mr. President.